ganun na pala ngayon eh, no? Pero ito na, wait lang. Mapa natin, nung game 1 ay Broken Wall. Tapos ang sunod ay Expanding River. Hindi. Ano, yung Grass. This is grass. Ano kaya ating mapa para Expanding sa River. game number 3? Ay, Uy, wow. babalik tayo sa Broken Walls. Nakangiti si Chakno ngayon. Sabi niya, subukan niyong ibigay ang aking Grak first pick. ganda ng performance sila kanina, no, ng game number 1 with the Broken Walls. And ang hirap kasi talaga eh. Alam mo yung parang blessing para sa mga junglers kasi ang dali lang mag-farm. Pero sakit din sa ulo kasi ang dali mo lang puntahan. Grabe. Para ito na yung pinakawalang yangban na nakita ko. Parsa, pre, first Ganun ban. kay friends. Kasi perfect game siya kanina eh. 2-0-14 nata yung KDA nung Farsa kanina. And nagbigay talaga malaking problema kay Lancy doon sa Lunox. So I think they will attempt that again. Baka makita natin yung Lunox for the third time. Oo. But again, for TNC, I would say this is a little bit of an overreaction. Kasi first ban eh. Parang sinasabi mo na talagang ito yung hero na nagpahirap sa atin. But also, there's merit naman no, sa paggawa na to kasi at least naitatago mo yung dalawang pang bans. That's true. And sometimes yung Onyx, yung red side, mapapareact din sila eh. They will likely shift some bans as well. At ayun na nga, no, nasabi mo na rin, nag-shift na rin yung ban towards sa CC. Napakaaga din tinanggal ito ng Onyx Philippines. At para naman sa TNC Pro Team, dito na tayo babalik sila regular programming. No? Do you think, actually, no, feeling ko hindi tatanggalin ng side ng TNC yung Grak kahit masabihin natin ma-open yung 1-1? Yeah, baka likely ang tanggalin pa nila is yung Angela, Zushin, maybe even, honestly at this point, yung Phobius or YSS, yung dalawang heroes na nagamit last game for Onyx Philippines. And then for Onyx, medyo stable pa rin naman yung mga Baksha, pwede rin honestly yung Arlot, tanggalin na nila sa kamay ni Atrimar. Di housekeeping pa rin, Kalea, at tinanggal dito ng TNC. Yung Alice, medyo hot commodity ngayon para sa mga teams. Hindi pa naman natatanggal sa ating banning phase, pero in terms of contention rate, parang week 8, napakadaming Alice. I think sa 100% nga ata eh, no? Yung contention rate sa bans and picks. Simula nung day 1. Simula ng day 1, Week 8 talaga, peak of the week. Alice. Oo. Alam mo yung ano, no? Yung papasok na tayo sa playoffs, may bago pang pumasok. Although Alice yung pangalan niya, pero pumasok siya. Okay. Nice ba yun? Nice one yun, nice one. Thank you. Pero ang interesting dito ay sa lahat ng mga binago ng Project Next. Hindi, pinag-combine ko kasi yung binato. Ayun na, binago ng Project Next. Nauna at mas madami pa si Alice kesa kay Obsidia. Oo nga eh. Wow. Parang ano eh, no? Na unsung hero. Si Alice. Oo nga eh. Parang si Obsidia, okay lang yan. Ano ko muna, pahinga ko muna sa Abyss. Alam ko ay ikaw ay nag-iipon pa ng mga buto-buto. At saka hindi rin ganun kaganda rin yung win-loss ratio, no, na kukumpara natin sa isang Alice na nagiging successful talaga. Tsaka iba-iba rin yung variants na ginagawa nila dito. Wow! Target pa lahat kay Coach Eto Max. Grabe. Alam mo yung draft natin, kala mo game 6, game 7. Wow! Yung ano na, yung nagmatter na talaga yung first 5 games. Oo, ganung level. Yung ban na pinapakita ng TNC. Sa Onyx, medyo chillax na sila ng konti. Pero honestly, at this point, you might as well consider the Arlot ban. Oo. Kasi kanina pa streamer eh. Tsaka kung sakali, at least yung trade ng YSS tsaka Lancelot nandyan pa rin. Yes. If you take away the YSS or the Lancelot, ay may malaking incentive ang TNC Pro Team na kumuha ng isa ng maaga. Magiging problema mo lang siguro dito is yung 1-1 dahil wala nang ang Farsa na tinanggal dito ng TNC. Baka binibait lamang ng TNC ito, ha? Yeah. At this point, ito yung mga klase ng drafting na draft along the way. Tinanggal yung Arlot. So there are a lot of first picks here. 1-1, Alice even, YSS, and most especially yung Grak para kay Chakdo. Ang pinaka-safe siguro is yung, I would even say Alice. Kasi kapag nakuha nila yung Alice, at least wala yung combo sa kabila. Kasi kapag nag-try sila mag-Valentina Grak, I mean, maganda pa rin naman yun. Pero kesa yung ang hawak mo, Grak, tapos biglang Valentina sa kabila and hahawak nila yung Alice. Ayun. Pero ayan na nga, the Grak locked in para sa side ng TNC Pro Team. Pwedeng mabaliktad, katulad na lamang ng Quinento mo midnight. Valentina and an Alice could be an option. Kasi ang ano na rito is ilalaban mo sa TNC, anong pang-counter nyo?
sa Alice. Maybe Talunok still, pero for Onyx Philippines, super tempting na kunin yung Alice at this point, considering na wala naman na yung Arlot. Pero hindi, Lancelot pa din. Wow, anong partner na ito? Wow! Zushin. Iba ang timpla ng Onyx Philippines. Kukunin nila ang Zushin kasabay ng Lancelot, and now TNC Pro Team potentially pwede nilang kunin ang Alice plus Aero pick. Parang ang trip ng Onyx dito is ubusin yung heroes, honestly, ni Lancy. Kaya kinuha nila yung Zushin. May Kimi pa, no? Yeah. This mitigates the utility jungler route though for TNC. So I think medyo persado ka mag-Hayabusa or mag-YSS at this point. Oh. And then maybe yung Kimi or yung wala kasing Farsa. Yeah, Kimi. Okay. So, isa-second pick nila yung isa-second phase nila yung jungler nila, pero most likely matatanggal yung Hayabusa. Tatagalin yung mga assassin. Binibait nila yan kasi naka-Zushin naman sila dito. So, either kumuha sila ng Fredrin or kung ano man utility, nakahanda na sila. May Phobius though for Onyx Philippines. And even yung Alice again, open up to this point. For Kirk, unless kung mo yung hero ni Keldra, Bruno, O Harith. Granger, Harris. I think Granger yung pinaka-safe. Well, actually, Harith yung pinaka-safe sa ito lang. Malakas din kasing laning level 1. Yeah. And I feel like if ever with the CC ban, wala nang kayang makipag-level 1 trade dito bukod na lang sa Granger and Harith. Pero baka naman may ibang niluluto ang side ng Onyx Philippines. Tingnan lang natin kung ano ang kanilang kukunin. Seems they're gonna go for the Phobius first. Isa sa mga pinaka-safe na pick against this 1-1. Pero mukhang matitiktik na ng TNC Pro Team yung gold lane pool naman ng Onyx Philippines. Kasi I think ang idea dito ng Onyx Philippines is pagdating sa second phase, ang daming kailangan isipin ng TNC. For those two gold laners, yung Harith tsaka gold lane, Harith tsaka Granger, you have to take 2 bans. Pero ang kailangan pa nilang isipin is may kalit pa si Brusco. Usually ito yung pinatatapat nila sa 1-1 kasi yung quick sun guard, yan yung kayang tumangke doon sa crossbow flanks. Tsaka kailangan nila considera dito broken walls ang ating mapa. So maaari talagang magamit ng husto on his fullest power. Oo, yung mga skateboard pre. Scary, no, kung sakaling makalusot yung Khalid na yon, pero yung tagal na rin natin hindi nakikita. In fact, kanina bukas nga ata yung Khalid, pero nagkaroon ng ban. Nagkaroon ng ban sa second phase ban yun. And speaking of second phase ban, no, yung Alice na kanina rin natin pinag-uusapan pa, itatanggalin ng side ng Onyx Philippines. Even with the red 4 advantage, mukhang hindi talaga nila balak kunin yan dahil may focus na rin. Okay, maganda ang basa nila. Pero alam mo kung dangerous kasi nga ito, baka mas mataas yung priority ban sa Hilda. But still, Onyx could still just pick it up for Brusco. Sapak niya ulit yung Grok. Literal broken walls na yun. Oo. But again, ang dami nilang choice for Red 4. They could go for the roam, they could go for the gold. Kasi kita naman na nila yung roam and the gold lane. Again, open yung Harith, open yung Granger. It's up to Kelda, whatever he wants. Baka nga mag-obsidian pa sila dito. Considering na ang nag-iisang target, ang nag-iisang crowd control ng TNC is yung Tectonic Charge. Even though yung meron kang traction pulse, ang problema kasi sa traction pulse laban sa Obsidia, ang daling iwasan eh. Kasi ang taas na movement speed mo with the Phantom Shadow Melt. And wow, very interesting ban here mula sa Onyx Philippines. Kahit naka-Zushi na sila, tinanggal pa rin nila ang Fredrin. Isa sa mga sinasabi natin kina-counter na agad ng Zushin. Ano kaya ang rason kung bakit tinanggal nila ito? Well, may focus sila, so maybe force them to... Alam mo, napag-usapan natin ito ng MSC, kapag hawak mo yung Zushin tsaka Phobius, parang wala nang nagmamatter sa'yo kasi bawal ka mag-dash, bawal ka tumayo. So yung jungler ng kalaban, parang bawal mabuhay. Sana din nila pinaglaro. Sana hindi ka mo lang ako pinaglaro. Kasi bawal ka nga mag-utility kasi may Zushin. Bawal ka mga dashing hero kasi may Phobius. Mag-hands ka na lang. Ayun, pwede. Mas safe, no? Pero masyadong malayo na sa meta natin. Yan na. Ano ang maging red 4 pick dito? No? Open pa rin naman yung Harith. And feeling ko handa naman ang TNC Pro Team sa Harith na yun dahil Granger ang pinili niya tanggalin. Hilda? Matilda? Para kay Brusco? Or Angela? Pwede rin. Feeling ko ano talaga ito? Feeling ko Rome red 4 to. If they wanna go for gold lane sa red 4, Harith would be the safest bet. Pero again, medyo tempting yung idea ng Obsidia. Allow me to lead the charge. Hilda. Tapos Obsidia last pick. Itinatago muna nila, no? And the TNC Pro Team or Pain. Pwede sila dito mag-YSS. Yeah. Ito na yung last pick ng Onyx. Hindi ba parang medyo nakakatakot na kapag nag-YSS sila dito, sobrang daming pera na kailangan ng malikom ng TNC. Okay. Kailangan nila ng frontliner for the 1-1.
Util? Medyo fighter, siguro hybrid na hero for Zyda. Lucas kaya? Unless mag-funny siya dito Paano kung biglang nagsuyo, no? Nagbabalik? Suyo Lucas. Obvious siya kasi Zushin mahirap eh. Ayaw mo sa... Eto na, Obsidia or Masha? Joke lang. Huwag naman. Last week ginawa nila ito last year eh. Ay, oo nga Masha pala. against 1-1 is actually good. Oh, last match eh. Last match, last game ng Onyx Philippines or Hellcat Gold. Tignan natin ha. Oo. Napapangiti kasi si Kelre. Ikaw na bahala, Kelra. Ano ba yung Kumakagat niluto na. mo? Paano kung kunin niya si Suyo? Suyo Gold Lane? Malayo mangyari na Mahirap, mapik si mahirap. Suyo Gold Lane. Lancelot Gold? Ikaw lang gumagawa ng Ikaw lang gumagawa Hindi, ng pare. Hindi, nakita ko sa nakita ko sa ibang region traders yun. yun. Huwag mo nang banggitin, baka mamaya sabihin na nagkilig ng stream. Ayun. Ayan, lumalabas pa rin ang Claude ni Kelra. Nagbabalik doon sa comfort matchup siguro against A11. Seryoso. Seryoso ni Kelra. Upper bracket eh. Sa totoo, oo, tama naman. Ang ano din kasi matindi rito is, again, nabanggit natin kanina, wala masyadong catch. Kaya niya namang lanean yung 1-1. Kailangan niya nang isipin is yung rotations ng TNC. Pero pagdating niya ng late game, again, malaki yung advantage nila because of the fact na hindi basta-basta makokontrol yung mga damage dealers sila dito, yung Lancelot, yung Claude on the side of Onyx Philippines. And this is very important para sa Onyx Philippines. Upper bracket ang nakasalalay dito in game number 3. Nakalamang na ang TNC Pro Team in game 1 pero nabawian with another 20-minute game in game number 2. Dito sa game number 3, ano kaya ang ating magiging istorya? Upper bracket secured nga ba para sa Onyx Philippines o sa Team Liquid Philippines na potentially ipaglalaban pa sa pangalawang serye ngayong gabi? Welcome to the final game of our first series. TNC Welcome laban to Onyx Mobile Philippines. Legends. Napag-usapan na natin kung ano nga ba yung pwedeng makita sa early game. Yung late game, ang gusto kong malaman, Claude over 1-1 ba tayo? It depends on the level of execution. Medyo mas madali gamitin yung heroes dito ng TNC in terms of ease of execution naman. Kasi simple lang yung trabaho nila. Sapak-sapakin yung nasa harap at i-zone ng isang glue and then may matamaan na shadow. Pero ito sa mid lane nabibigyan ka agad. Mainit yung suntukan. Ito binabarin-barin nila si well expected naman yan pag meron ka isang Kimi lalo na pag full yung stocks no kasi stonks ka rin dun sa panahon na yun dahil tumatagos-tagos nga as long as meron siya nababaril ituloy-tuloy lamang and maagang panggugulo ang pinapakita ni Chakno dito Mabilis na rotation mula sa Onyx Philippines. Mukhang sila makakakuha nitong Little Wanderer sa may bandang gitna. And so far, Onyx Philippines, ito ba ang ina-expect natin na progression ng early game kung saan sila ang nakakalamang sa mga early trades? Ay, wait lang talaga. sumama na kagad si Zayda grabe napakaaga na ito May kalamangan talaga yung Kimi dito laban sa Zushin and Hilda kasi ang dali i-keep nung red stacks or yung passive ni Kimi. But also, I think medyo aral din sila sa rotation sa ginagawa ni King Kong, no? Na usually kapag nasa side niya yung Little Wanderer, talagang mag-detect siya ng effort dumaan ng mid at i-contest yung Little Wanderer. Nadali siya ng konti and naunang nakapag-level 3 si Zyda. That's why naka-rotate din sa middle lane na naka-ready dito yung TNC samantalang hindi ready yung Onyx. And so far, looking at our Infinix in-game equipment, wala pa namang very interesting na nakikita. Solid start lamang, elegant gem para dito kay Super Prince. At mukhang umaabante si Trimar ng Bahya. Still, very calm ang Land of Dawn. Wala pa masyadong big na suntukan, pero si Brusco ay kinailangan na umalis. malaban talaga and wala silang ideya kung nasaan si Zyda babaril-baril lamang ito si Lancy tutulungan nila mag-clear wave itong si Trimar na level 4 na rin Lancy as well ay nagpa-level 4 na dun sa may baba ayun nakatakin nila sa may ibabang parte itong turtle na ito habang si Zyda ay kumukuha muna ng kanyang farm. Oo, tuloy lang ang pag-take ng Turtle. TNC Pro Team mahawakan at i-reset nila ito. Pinakaunang pagong pa lang at mukhang sinasayaw na. Pero Super Prince sa level 4 may activated na Crimson Beacon. Sumasama na rin sa gitna ay nag-double lane na itong si Kelra napakaagad ito papasok din ito si Trimar nag-grab-grab na nga ba siya pero si King Kong ang nagtagumpay doon sa unang pagong atras din sila sinagamit yung kanyang flicker pero si Chaklin na pang-flicker din nakasanib ito si Trimar pero dahil nga bumaba na siya pagtutulong-tulungan siya flicker ang daming na gamit na flicker doon. Tapang ni Kurt tsaka ni Super Prince talagang gamit na gamit yung madayang combo ng Zushin tsaka
obvious. Parang ayaw talaga magpalaro sa hindi nilang nabuhay yung mga hero sa Land of Dawn. But also for TNC, nahirapan din talaga si Trimar at si Lancy i-maintain yung kanilang frontline for the Hayabusa to actually find something in the Turtle Pit. And medyo naging indecisive din, honestly, yung TNC if they really wanted to commit or not. And because of that, Onyx was able to find the space to let King Kong take the turtle. And malaking bakit ito para sa kanila kasi again, ito yung tulay nila papunta sa late game. Oo, tsaka parang nagbibigayan tong dalawang teams na to in a way na may mga nasasaktan pero laging walang namamatay. In fact, magti 3 minutes nagpas na tayo, wala pa rin tayo nakikita first blood. Ang first turtle ay napunta lamang sa side ng Onyx Philippines. But in terms of farming, parang nakakalabang na nga talaga ang Onyx dito, going around the 801k mark. Slight poke na magagaling dito kay King Kong. 50 seconds pa bago lumabas ang susunod nating turtle. Men, ang kalmado sobra, parang may mali. 4 minutes, no? 0-0. Oo. Tsaka kung babalikan natin sa mga statistika, pre, di ba, ang taas ng first blood ratio, ang taas ng early game na aggression dapat talaga. Pero para bang nirespeto ng TNC at Onyx ang isa't isa dito sa larong to, no? Pero ito si Brusco na babarubal na sa loob ng jungle ni Zaida. Pero nandiyan naman si Trimar para mangalaga, no? Si Brusco ay mapapaalis niya. So far, maaagawan lamang ng green stick naman. Pati yung traction pulse binabato doon sa golem. Wala kailangan sila yung i-contest kasi ito pang gugulo ng Onyx, they're allowed to do so because of the Hilda and also the Zushin. And for TNC, di sila makahanap ng angulo dito na makahanap ng potential pick-off with Chakdo gamit ang kanyang tectonic charge. Onyx, nagiging hayahay yung kanilang buhay kasi tuloy-tuloy lang yung pag-farm ni King Kong at saka ni Kelra. Oo, yun yung nakakatakot kasi si Kelra nakakapag-double lane. Second double lane niya actually yung ating nakita and King Kong ay makukuha yung pagong ng malaya. Oo, and that's the second turtle of the game na mapupunta sa kamay ng Onyx Philippines. Still no kills down the board. 5 minuto na ang ating tinitignan dito. Wala pa rin masyadong bakbakan. Yeah. Ito talaga yung sunod sa keys to victory ng Onyx Philippines. Ang sinabi ni Wolf kanina during the Howl, yung disruptive heroes laban kay Zaida na napipigilan talaga yung Hayabusa sumama and maging active sa mapa. Sarado si Brusco ang nagiging target. Kalahati siya, flicker. And of course nakakagad, Trimar ipapasok. And yung grab na ba yung nabitawan, Beacon ay kinumit na rin yung Super Prince. Pero bit-bit, Benigyu din, delikado. Naku po! Pinagtulong-tulungan in first blood kagad na napunta dito sa TNC. May bawi din naman dito si Chaka at ang napatay na si Super Prince at ang si King Kong dito. And yung wave na lang sa gitna, naging punriya ng TNC. Ngayon si Kirk ay manggugulo muli. Kailangan parang lugi ata sila sa naging trade yun kasi si Benny ang namatay. Makakapag-push pa ata si Kendall dito. That's a turret going to the hands of Onyx Philippines at lalaki pa kanilang gold to 2,000 against TNC. Sobrang unwarranted yung attempt ng TNC knowing na wala yung Hayabusa dun sa top side and Onyx Philippines, they had all the right heroes. And unfortunately for Benny QT, napagtripan siya ni Kirk at na rin ni Kelra. Even committing the Blazing Duet para siguradong hindi makaka-stocks dito si Benny QT because of the additional movement speed na pinoprovide nung kanyang ultimate. Oo, tuloy lang ang pag-siege para sa Onyx Philippines. Para bang hindi nakakaharap ng malalaking trades ang TNC Pro Team. But this time around, may cross-map trade naman. Torres sa baba para sa Torres sa taas. At mukhang makakapag-farm pa nga si Benny QT at si Lancy. So kahit papano, no, may nahanap ang side ng TNC Pro Team habang nagkita na ang dalawa dito sa may bandang gitna. Wala pang malaking teamfight na nagaganap pero 15 seconds bago lumabas ang pangatlo at huling pagong ng larong ito. Ito na ba yung oras na dapat nakahanap na ng teamfight ng TNC? Yeah, they need to kasi at this point sobrang massive ng farm ni Kelra. Again, di naman ganun kalaking problema for TNC to actually find it out in terms of scaling. Kasi once na lumabas naman na yung mga blade armor ay magdudusa rito yung Claude. But you can also say the same thing, no, for TNC. In fact, dalawa yung counter ng blade armor nila. If Kirk and Bruce was able to buy those items, si Lancy at si Benny QT will be heavily reduced in terms of the damage participation. Even si Zaida. Oo, nagsasayawan na nga dito, no, para sa pangatlong pagong ng larong ito. Hawakan nila Kirk pero mukhang liliko pabalik para sa TNC Pro Team. Tuloy mo pangatlong pagong pa lang ay sinasayaw na ng napakatagal. Yun nga bisbigyan magsayaw meron din kung sila gagawin. Nasayawan ba ito ng TNC at ng Onyx PH? Ngayon si King Kong pa rin ang tagumpay sa pagong. Biko naman ay nabitawan ni Super Prince at nakuha pa sila ng kill. Si Jack Nota magiging next. Mabibitin ba hindi? BMI ay nabitawan na rin dito ni Kelra habang sa may bandang itaas may plano rin si Sight ni Flo na yung wave na iyon
yun. Pero nandun yung Dark Wave din na isasagot dito ni Kirk. Habang nangyayari mga bagay na yun ay napasag na ng Torres sa gitna. At napakalaki ng growth ng gold lead mula sa exchange na yon from 2,000 to 4,000 at sisilipin na nga natin ang ating Infinix in-game equipment. Karamihan ng pera ay nasa kamay ni King Kong. Sobrang iba sa identity ng Onyx to. Pwede pala yung ganitong laro ng Onyx no, na hindi sila aggressive. Tahimik lang, slow burn, macro lang yung laro ng Onyx Philippines dito. And rightfully so kasi upper bracket slot ang pinaglalaban mo. You take it slow and you take it the guaranteed way. Okay, hindi niya pa nakuha. Hindi nakuha ni Shiny yung kanya purple. Pero nakasanip namin yung grab. Kirk dito ay tumatalon sa build na likod. May ibig do it. And yung Purify nagamit na. At si Bruce yung baba ng buhay. Biko naman may Super Prince. At Saida ay namatay sa kamay dito ni King Kong. Apat ang miyembro na lang dito na para sa TNC. May mga recalls din na binibitawan. Dito si King Kong at ang buong gupanan ng Onyx ay malaya na atang makukuha yung Torres ay may bandang gitna. Kulang pa ata ang damage si Kuya Benny Cutie dito. Wala pa sa punto TNC Pro Team na kaya nilang tumim fight. Malaki talaga yung disparity pagdating sa gold. Kaya hindi ganun kadali for TNC to actually find these skirmishes. And even yung Kimi, nawawala na rin yung parang impact sa mga team fights. Kahit pa sabihin natin meron siyang additional control. The fact of the matter is, itong Lancelot ay sobrang laki ng problema for TNC. And wala silang reliable way. Again, nabanggit natin ito during the drafting phase. Yung lockdown ay almost non-existent sa side ng TNC. Oo, kailangan talagang kumapit ng tectonic charge in the perfect timing dahil hindi katulad kanina ng game number 1 na may kasabay siyang Alice na Throne of Ruin ay siya lamang ang dinedependahan ng TNC Pro Team. Kailangan ma-channel yung vintage Chaknu na makahanap ng isang killer na set against Onyx Philippines. Pero sadly, napaka-disiplinado ng Onyx Philippines if you are TNC Pro Team. Tignan mo naman, covering all bases. At dahil dyan, libre ang kanilang Lord at mukhang may turn pa na gagawin dito sa may bandang topside. Wala na, iniiwan na nila si King Kong. Kaya ko na yan, King. Dito kami sa may top lane. Ang laki kasi nung lead nila, men, 7,000. I don't think DNC is willing to fight into Onyx right now. Kaya ganito yung galaw ng Onyx kasi inaabuso nila ngayon yung kabaitan ng TNC. Oo, tsaka wala rin silang option kung lalaban sila doon. Alam nila na lugi sila pagdating sa mga items, lugi rin sila pagdating sa levels. And I think magandang desisyon na rin ng take na kinuha dito ng TNC. Antay nila na magkamali dito ang Onyx Philippines sa pagpasok ng Lord na to. At mukhang yun talaga ang win condition na titira sa TNC. Bukod sa patagalin ng larong ito, kailangan nilang hintayin na magkamali ang Onyx Philippines. Pero napakahirap kasi na antayin magkamali ang isang world champion na naghahanap ng upper bracket slot. Ito ang laro na magsisecure sa kanila ng upper bracket at itutuloy nila ang pag-push. Here comes the concealed play mula dito sa Onyx Philippines. At mukhang si Chakno ay kailangan dumipensa sa may bandang gitna. Damage kaway from Lancy Society. Saida ay mapapakwad Shadow pero makakaalis naman ng buhay. Hindi ng mga puncture na yun, Ben. Para isang puncture hampas lang yun. Nawala yung kalahati ng buhay ni Saida. Di ba, isipin mo yun, napaka-habdi na talaga and sobrang gap din kasi ni Saida pagdating sa level and sa items. So para bang kailangan isipin ng TNC ngayon kung paano po protektahan ni Chakno itong mga miyembro at kasama niya dito sa Phoenix Army. Beacon ay nagamit din ni Super Prince. Disiplinado. Walang binibigay yung Onyx Philippines. Ayaw. Grabe, may ganitong version pala. Oo. Parang parang Team Falcons, Aurora, yung laro nila yung macro slow burn talaga. Kakainin ka sa gold lead. And palalakihin lang nila to the point na hindi mo na kaya dumipensa. Nanonood yung Team Liquid Philippines ngayon medyo nalulungkot na sila sa napapanood nila ngayon. And 8.5K, 8,000 gold lead for Onyx Philippines. Umaasa pa rin ang Cavalry na sa TNC mapunta ang larong ito para sa kanilang upper bracket chance. But if you are Onyx Philippines, sobrang laki na ng ngiti mo ngayon. Slow burn na laro, lamang ka ng 8,000. Kapag nanalo ka dito, upper bracket secured. Nihintay ng Liquid actually na magsalita si Burrito. 2 beses pala nag-play-by-play si Burrito, men. Walang clash na nangyayari. Ayaw mamigay ng Onyx Inaantok na. Philippines. Kailangan mo ba ng kape, pre? Ben, tumayo na nga ako para ganahan at malupitan Wala Wala Ayaw din. At saka
Pre, masasabi ko ito yung Onyx time na clean version. Parang R&B version, pre. R&B version. Kumbaga meron lang. So slow. Meron tayong lakas ng Pinas dati, hip-hop, rock. Ngayon naman, lakas ng Pinas na medyo indie vibe. Yung kanila, di ba, yung Onyx time. Onyx time. Ito, acoustic version. Ito R&B. Paano? Hindi ko kaya, pare. May mga kulot yung Onyx time. Shoutout kay JR. Alam mo, lagi hinihiling ko pa rin hanggang ngayon na sana kumanta ng lakas ng Pinas si JR. R&B rendition, pare. Ano kayang tunog doon? Pero ito na yon, Onyx Philippines. Pinatunog ni Lord Pre. Secures this Lord. Walang magawa ang TNC Pro Team kung hindi manood. Grabe! Tagal pa. Pinapatagal. 13-10. Hihintayin nila yung 13-10. Ayan na. Disiplina malala, pare. Disiplina malala para sa Onyx Philippines. Nakakatakot to para sa mga teams na nanonood. So, lalo sa ibang region, nakakatakot to para sa ibang region. And ito yung laki nakiklip. Bakit nga ba ginagawa ng mga teams to? Para ma-ready nila yung tri-lane setup. Yung 13-10 na Lord lalabas ng 13-41. So, kontrolado ng Onyx Philippines yung harap ng base ng TNC. Ito yung sinasabi ni Kim Chu, bawal lumabas. Bawal talagang lumabas dito if you're TNC Pro Team. Piruin mo kahit lumabas ka, pre, wala nang natitira para sa'yo. Kinain na lahat ng Onyx Philippines at miracle set na lang talaga ni Chaklu yung inaabangan ng TNC Pro Team. Kailangan ma-channel ng TNC. Kailangan ma-channel ni Chaklu ang vintage Chaklu setup. Pero ito na ang Onyx Philippines. Nagutom para sa kanilang upper bracket slot. Ben, ang kapal na mga wave. Kung sino ay nabitawan na Brusco ay lalayo na rin. Same with Kera with the BMI. Ngayon naman ay Torre lang ang nagiging target dito ng Onyx Philippines. Bumabasag na rin natin yung top lane. Retribution in the gamit design. Wait lang, si Kirk dito ay tumatahi. Ngayon naman ay si Lancy ay focus lamang dun sa mga catapult. Malinis na tinrabaho ng TNC, mga wave na kasama ng Onyx. Pero may round number 2 pa ata. Grabe, disiplina na talaga. Pero may Lord, tama ka, may Lord Wave pa. Magmamarcha sa may itaas at sa ibaba. Nakatingin si King Gom sa orange pa. Pwede siya pumasok actually dito sa loob ng base ng TNC. Pero parang gusto nilang relax muna. Oo, yun. Wait lang nga, pumasok ata. At masyado malalim si Brusco. Flicker ay na-force na rin. Pero si King Gom ay tatahi. Magkakasama at kumpulan ang CNC Pro Team. Nandun yung Tornos and Passive Execution. At si Super Prince. Nagamit na rin yung kanyang beacon. At si Penny QD namatay. Nagamit din ni Kirk yung kanyang Winter Crown. Ngayon naman inabasag na yung Torres sa itaas. Kirk ay mapupuruhan din talaga. Lancy makakuha nun. 3 miyembro laban sa 4 ang natitira. Si Kirk lamang ang naging kabayaran. Bumili na rin ng POD dito si Kiko. Napaka-happy na talaga. Lancy nagamit din yung kanyang Wind of Nature. At si Kiko ay nagbe-base lock na. Lancy makakapatay. Pero si Kela ay nakatingin na sa upper bracket slot nila. Upper bracket secured para sa Onyx Philippines. Disiplinado, malinis, nakakatakot, pero napakasaya para sa Sonic sa MPL Arena and worldwide. Upper bracket secured para sa Onyx. We now have the final 6 from number 1 to number 6. Onyx sits at number 2 and they sit at the upper bracket. Oh my! Ibang klaseng version ng Onyx PH ang ating nasaksihan. Ultimo yung TNC, men. Hindi makapaniwala. May ganito palang klaseng version ng Onyx. At syempre, hindi naman tayo mag-goodbye sa TNC Pro Team dahil makikita natin muli ang TNC sa Cuneta Astrodome sa ating playoffs na magsisimula ng October 22 to 26. So para sa mga Phoenix Army na nanonood ngayon, secure your tickets now dahil magbabalik ang TNC. Pero ang ating, well, hindi naman kampiyon dito sa series na to, pero ang ating world champion na defending Onyx Philippines ay magbabalik sa playoffs din in the upper bracket kasama ng Aurora Gaming. Kausapin na natin ang Onyx Philippines kasama ang ating mga hosts. Kamusta kaya dyan sa main stage? What a way to end the series, ladies and gentlemen. Upper bracket secured and your winners, Onyx Philippines! Wow, congratulations! Almira, meet Onyx Philippines, meet Almira, and now, Kera, I want to be the first one to talk to you. Upper
upper bracket secured, I was talking to the team yesterday na parang binibring up nyo na kung mag-upper bracket, kung hindi, hindi. How does it feel that now you're there and you're heading to round 2 right away? Sobrang saya kasi may chance kami, nakalagpas agad kami sa first round exit. Sa day 1. May ano pa rin ba sa'yo yun? May epekto pa rin ba sa'yo yun, yung first round exit? Yun ba talaga yung iniiwasan mo, yung first round exit? Kaya gusto nyo talagang galingan to make it to the upper bracket? Ayun talaga, pero nung nakaraan di ko na inisip Sinisip ko na lang maglaro kasi parang wala na kami chance mag-upper bracket. Pero ngayon, nasa upper bracket kami, sobrang thankful kami. Almira, anything is possible and they've showed that today. Yes, that was a tight game. King Kong, kinabahan ba ang nansunod mo sa Hayabusa ni Zaida? Sakto lang, malaki ng mga in-improve ni Zaida overall sa buong series namin ngayon. Wow, very smart Yes, sportsmanship. I like the idea from King Kong. King, napansin ko din kanina, game number 3. 9 minutes and 19 seconds, nag-level 15 ka na naman. Alright? And that's something that you do on a regular basis. I want to ask you, mas madali ba yung gawin sa patch ngayon? Or mas mahirap gawin yon sa patch ngayon? Sorry? Mas mahirap bang gawin yon sa patch ngayon o mas madali, in your opinion? Actually, mas mahirap gawin yung maaga ang magle-level 15 ngayong patch kasi sobrang kunat ng mga jungle ngayon. So pag nagle-level 15 ka ng 9 minutes ngayong patch, maganda lang yung ginagawa ng buong team tapos free farm ka. Yun. Brusco. Ang ganda na. You know what? Almira, let's talk to Brusco. Because Brusco, you were here right from the start. Ayan na, may mga sumisigaw. Umpisa pa lang, kanina pa sila nandyan. You know, and ano bang dapat? Ang daming fans! Alive sila. Brusco, ano bang dapat na i-expect ng mga Sonic sa Onyx Philippines sa darating na playoffs? What should they expect from your team? Anong dapat na i-expect ng Sonic sa Onyx PH? Expect nyo sa playoffs na mas mag-improve pa kami. Parang hindi pa ito yung best performance namin ngayon. Kasi mag-improve kami. May point naman, Almira. And I think meron kayong gagawin, di ba, pag nanalo kayo. Ano ba yan, Almira? Ano ba? May kayo? May pa-surprise? Pa-surprise ba kayo? May ibabato ba kayo sa audience? I mean, Hindi na sapatos yan. Pero bago lahat, King Kong, since sa mga past games mo, lagi nandito yung family mo, tsaka ang rami niyong fans, may message ka ba? Sa family ko, message ko, thank you so much sa pagiging consistent sa pagnood kay mami, kay papa. Walang match na na-miss sila. Thank you so much and love you. Sa fans naman, thank you so much everyone! Para may mas tataas mong energy! Buhay na buhay! Ang Sonics, and here you go. Hindi pala nila ibabato yan kasi we have here 2 lucky fans of the Sonics. Palakpakan naman natin sila. Ayan, sige, tabihan nyo si Ate Almira. Yes, pakilala muna tayo. Ano pangalan? Ang cute mo. Ano pangalan mo? Chinito po. Chinito? Chinito daw. Chinito, dapat Chinita. Ikaw naman, ang pangalan mo? Paul po. Oh, Chinito and Paul. Ay, okay. Tapos bibigyan daw pala nila kayo ng assignment. Inutusan pa kayo. No? Kayo daw ang magbabato sa mga nandun. Gusto nyo ba, inyo na lang yan? Hindi, kasi magagalit sila sa akin. Maraming may gusto niyan, pati ako. Ano pangalan mo ulit? Ang Rabato. Paul? Okay. Sini o Paul, halika kayo dito. Almira, sige, isamahan mo siya. Okay, nakikita mo yung mga yan? Ibabato mo dyan. Ay, manghihingi ng advice kay Kuya Kylra. Tanong mo si Kuya Kylra. Wala yung pinakamaingay. Saan ko ibabato? Pinakamaingay daw. Pinakamalakas na iyaw! Prince, halika dito. Prince, saan ba dapat ibato ni Paul to? Ayan na. Binato na yung isa. Okay. Kailangan mo ba ng tulong? O
sabay-sabay kayong magbabaw. Everybody, once more, give it up for your winners, Onyx Philippines! What a moment for Siniro and Paul, and again, a moment for Onyx Philippines as Almira. They have secured the upper bracket. This is really gonna help them moving forward. Tsaka, grabe kinabahan ako sa game. 1-1, tapos Onyx ang nagwagi. I mean, you have to expect that the Super Fam, the M6 World Championship will make it happen. But as of this point, let's toss it back to our casters. Maraming salamat sa ating mga host. Nagbabalik nga tayo dito sa casting desk. Ano yan? Pwede rin bang buhay iba to dito? Pero ayun na nga. Game number 3 ay mapupunta sa kamay ng Onyx Philippines. At dahil dyan, upper bracket secured na nga. At ang ating MVP in game number 3, walang iba kundi ang gold standard na si Kendra on this Claude pick na nakita natin ng back-to-back. Alam mo, kaya siya nakakapag-set ng standard eh. Nung game number 2, sabi niya, sige, re-respetuhin ko yung magic damage. Re-respetuhin ko yung fact na kaya niyo akong patayin. Game number 3, re-respetuhin ko yung fact na hindi kayo lumalaban, hindi kayo nagiging aggressive. So ako naman na magiging aggressive. And not aggressive in terms of just sheer fighting, pero yung overall added pressure for the side of Onyx Philippines na habang walang nangyayari, ginagawa ni Kirk yung trabaho niya, ginagawa ni Prince at ni Bruce yung trabaho niya. Si Kelra, men, kaaway niya buong game, yung Torre ng TNC. Parang Kelra versus Towers yung naging game niya rito. Although mataas din, by the way, ang kanyang KDA. I think perfect KDA. Hindi naman. I think may namin siyang 1 kill. Pero laging kapag kailangan na nila yung Blazing Duet, laging nandoon si Kelra. Always present at all times yung marksman ng Onyx Philippines. This is why, honestly, yung kanilang gameplay ay nag-work kasi if walang nangyayari, tumutumba yung mga Torre. Tsaka grabe din si Superflix tsaka si Brusco, no? Talagang yung nabibili nilang espasyo on the Sushin pickup. Kasama na rin yung Hilda ay para bang nakukulong na ang side ng TNC Pro Team at palaki lang ng malaki yung gold lead na hawak ng Onyx Philippines. I think hindi na rin mahirap din i-explain ko bakit parang hindi makapalag ang side ng TNC Pro Team sa buong 15 minutes na to. Yeah. Well, ang isang pinakamalaking glaring explanation dyan is yung inability to fight the Hilda mula rin sa Onyx Philippines. We did mention that during the draft na magiging problema to, yung Khalid tsaka Hilda, na binan naman ng TNC yung Khalid, no? Pero yung Hilda ay wala silang naging sagot. I think medyo nag-overreact din sila dito sa glue pick ng Onyx Philippines. Honestly, an Esmeralda would have solved their problems kasi yung additional frontline sana na meron sila is instead of having and providing catch for TNC, parang mas maganda na lang sana yung may 24/7 kayang humarap dito sa Povius, kayang humarap sa Esmeralda for Chakdo to be able to set up. Kasi nangyari, literal naging broken walls yung drop ng TNC. Kanina pa hinahampas si Brusco and hindi siya pwede bumabad kasi palili pa rin siya ni Super Vince. And kapag nag-overstay yung TNC, doon na lumalabas yung mga dark wave plays mula kay Kirk, tinatahi ni Kiko yung jersey ng TNC, and then nalilimitahan din yung shadow options for Zyda. And that allowed Onyx to just keep on doing whatever they want to do. Kelra pushing down towers. Matter of fact, perfect idea nga yung Claude ni Kelra. Tsaka parang hirap na hirap si Chakno makahanap ng set dito, no? I think ang daming Chakno fans ang nalungkot sa game na to dahil buong 15 minutes ay naghahanap sila ng isang milagro na pwedeng ihatid ni Chakno, pero wala talagang naging lugar para sa milagro dahil sa disiplina na pinakita ng Onyx Philippines at pati na rin yung respeto na pinapakita nila na oo, si Chakno, no, kaya niya mag-set. Kaya hindi rin sila basta-basta nagbabato ng mga battle spell nila. Tsaka naiintindihan din ng Onyx Philippines yung mga nasagot ng lineup at ng hero na meron sila. May Zushin sila, mahihirapan si Chakno umabate, even Trimmer lagi nabibitbit. Andyan si Kirk para mahirapan pumasok si Benny, and si Zyda ay nahihirapan din na ilatag lang basta-basta yung kanyang quad shadow. Kasi kapag nagkaroon na ng ideya ang Onyx Philippines na nag-quad shadow na itong si Zyda, nakabantay na si Kirk kung saan mag-shadow tatapak doon si Zyda. Talagang makikita mo sa statline yung story nung game. Si Kirk nag-enjoy sa pagpa-frontline, yung combo ni Kelda tsaka ni Kirk na pinagdita pa yung 1-1 sa likuran. Basta mahuli ni Kirk, pwede na mag-BMI and Blazing Duet kasi hindi naman siya natatakot na ma-tectonic charge. Una sa lahat, napakatagal kasi nun in this patch. And then may Purify kasi si Kelra. And ang masakit dito is yung Kimi. Parang yung Kimi lang inaramdaman natin from the side of TNC. And other than that, talagang nabugbog dito yung Grok ni Chakdo and na-enable yung almost all members
members on the side of Onyx Philippines. Oo. At yung early game nga lang natin naramdaman yung Kimi, no? After the early game, parang laning phase nga lang. Hindi nga early game, laning phase lang. And of course, looking at our big four, the wingman, Kelra, minsan lang tayo makita ng gold laner dito. And sandbag na si Chak noon. Ako, nagtabi ang chakra connection. Kaso, hindi na magkakampi. And of course, our carry, Kirk. And of course, the BPI Rich Guy, walang iba kundi si King Kong. Stellar performance overall mula sa Onyx Philippines. Bagamat napakatahimik ng larong ito, ito rin ang larong nag-secure ng upper bracket sa kanila. And I'd like to think na isa rin itong mensahe na hindi one-dimensional ang laro ng Onyx Philippines at kaya din nila maglaro ng ganitong klaseng MLBB. Ang ganda nga na na-highlight yun, and every single